Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Sinira mo ang buhay ko! Ang aking buong pagkatao! Winasak mo ang mga pangarap ko! Ikaw ang naglublob sa akin sa pusaling kinalalagyan ko ngayon! Walang kapatawaran ang ginawa mo! Dapat mong pagbayaran ng buhay at dangal na inutang mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Kung minsay puro kabiguan at pait na lamang ang nararanasan ng isang tao, na sa kabila ng mga pagsisikap at pag-aadhikang buhay, ay tila ba hinahabol ng masamang kapanaran. Nakasasaid ng pag-asa hanggang kanyang maramdaman na sa kanyang dibdib ay puro galit na lamang ang natira. Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, dapat mong pagbayaran ang buhay at dangal na inutang mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Ang lulusog ng mga alaga namin, biik. 3 buwan lang, mabebenta na namin ng mga ito. Madadagdagan na naman ang konting ipon namin para kay Julie. Basta nga, wala lang magkakasakit sa aming pamilya. Maluwalhati kami makakaraos. Mapag-aaral namin ni Waning ang aming anak. Inay! Inay! Diyos ko, si Julie yun ah. Anak! Bakit? Ano nangyari? Inay, oh! Tingnan niyo! O bakit? Ano ba yan? Inay, ito! May dugo yung palda ko! Ay nako, dalaga ka na. Kala ko naman kung napaano ka na eh. Kung makasigaw ka, oo. Kasi nagulat ako na eh. Bakit ang daming dugo? Kasi nga, dalaga ka na. Hala, sige na. Pumunta ka sa banyo. Linisin mo yung sarili mo, ha? At maligo ka. Ay, nako. Ito lang ang mahirap dito sa lugar namin. Putol pa kalsada. Hindi pa makadiretso mga jeep. Kaya kailangan ko pang maglakad ng malayo. Pero hindi bale,
Di na siguro magtatagal gagawin ang kalsada rito sa amin. Ilang pangako ng nanalong mayor eh. Wedeng! Oy! Medyo gabi ka na naman ah. Eyo pala, Kamerto. Oo. Ginabi na naman ho ako sa talyer. Kasi ho, maraming customer eh. Sige ho. Sige. Medyo swerte na rin ako. Kasi may regular na akong trabaho. Marami dito sa nayo namin, walang kayot. Samantalang ako kahit papano nabibili kong mumunting bagay na nakapagpapasaya sa mag-ina ko. Matutuwa si Julie sa binili kong regalo para sa kanya. Heto na ako. Ana! Ana! Ay, narito ka na pala. Naku, tama ang dating mo. Mag-haay na ako. Oh, sige. Si Julie, nasaan? Charan! Magkasunod lang po tayo. Itay, mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Saan ka magaling? Pinuntahan ko po si Carmen. Tapos nagpasama ako sa kanya na puntahan ng iba pa naming kaibigan. Inimbita ko sila na pumunta dito bukas. Bakit? Kasi birthday ng anak mo bukas. Ang sabi ko, magluluto ako ng pansit. O ano, nakalimutan mo na ba yung birthday ng anak mo? Ba, hindi, no? Katunayan, eto nga, ibinili ko siya ng regalo. Totoo, Itay? May regalo kayo sa akin? O yan, buksan mo na. Meron nga. Salamat po, Itay. Nakabalot pa? Ano ba ito? Buksan mo nga raw at ang malaman mo. O sige na, buksan mo na. Bukas pa ang birthday ko, pero bubuksan ko na, Tay, ah. Excited akong malaman kung anong regalo sa akin ni Tay. Wow! Pabango! Paamoy nga! Ang bango! Wani, ikaw Gustong-gusto mo na talaga maging dalaga yung anak mo. Gusto mo na bang maligawan yan? Aba, hindi pa. Hindi pa magpapaligaw ang anak ko. Magtatapos muna ng pag-aaral ang anak ko. Hindi ba? Opo! Pangako ko po sa inyo, magtatapos muna po ako at tutulungan ko kayong makaahon sa kahirapan. Iyon. Naku, nakakatuwa naman. Hindi po ako nagbibiro, Nay. Dahil At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hoy, Julie! Pakopya naman ang assignment natin sa algebra. Ang hirap talaga. Hindi ko maintindihan. Alika, doon tayo sa bench. Gawin mo habang vacant period natin, ha? Ayan. Dito na lang tayo. Tamang-tama, malilim. Kaya lang, malapit tayo sa toilet ng mga boys. Pag humahangin, naamoy ko. Ang pangi. Masyado kang reklamador, no? Dito na lang tayo. Walang bakanting bench na may lilim, eh. Sa library na lang kaya tayo. Ay, hindi ka pwede doon. Hoy, estudyante ako rito, no? May karapatan ako sa lahat ng facilities ng school na ito. Pero sa library, hindi ka pwede. Mapapagalitan tayo ng librarian. Maingay ka, eh. Hindi masipiran yung bibig mo. Grabe ka sa akin. Oh, hayan. Kopyahin mo na ang assignment natin. Ay, teka. Bakit na naman? Anong teka? Naamoy ko na naman ang pabango mo. Alam mo, gustong-gusto kong amoy niyan. Suwabe sa ilong. Nagustuhan mo pala? Nang isama kita sa bahay namin, nagustuhan din ng nanay ko. Ang bango raw ng pabango mo. Uy, pati nga ng bote. Bakit? Magpapabili rin ako ng ganyan sa nanay ko. Para pareho na tayo ng pabango. Magkaibigan tayo, kaya dapat pareho rin ang amoy natin. Sige, naamoy daw kasi to ng tatay ko sa anak ng boss niya sa talyer na pinapasukan niya sa bayan. Kaya tinanong niya anong brand name nito. O ito. Tingin. Ay, ito pala. Mahal daw ito. Medyo mahal pero sulit nga dahil swabe ang amoy. Ay, hindi bale. Pag namahalan ng nanay ko,
pag-iipunan ko na lang sa baon ko. Di ba? Ayan, puro daldal ka na naman. Akala ko ba kukopyahin mo yung assignment? Ay, oo nga pala. Akin na. Oy, paring Buding. Oy, ang dami nang nagpapagawa ngayon. Pasalamat tayo at marami tayong trabaho, paring Turing. Pero kapag ganitong tambak, nakakapagod din. Katulad nitong isang to, pare. Ibababag makina, di ba? Kumatok eh. Kayang-kaya mo yan. Pero alam mo, bilib ako sa'yo, pare. Ito, bakit naman? Kasi yung tingin ko sa'yo, hindi ka nakakaramdam ng pagod. Lagi kang masigla sa trabaho. Kasi pare, iniisip ko yung mag-ina ko. Bawat tornilyong na ibabalik ko sa nire-repair nating sasakyan, ang turing ko ay mahalaga ring partiyo ng pangarap naming mag-asawa para sa nag-iisa naming anak. May talaga naman. Oh. Nag-iisa lang pala yung anak nyo, di ba? Oo, pare. Hindi na uli nakabuo eh. Pero okay lang na isa lang ang anak namin. Madaling itaguyod. Kasi naman mag-aanak kami ng marami tapos hindi naman namin mapag-aaral ba? Kung sa bagay, pare, tama ka dyan. Daming mga magulang dyan, akala mo mga biik lang ang iniluluwal. Hindi na iniisip ang kinabukasan ng mga anak nila. Ayoko nang ganoon, pare. Paabot nga yung bicycle, pare. Dali, ayan, eto. Okay. Thank you. Alam mo, pare, ang gusto ko, maigapang namin ni Ana si Julie. Mapagtapos lang namin siya. Kontento na kami. Ganito pala talagang maging ama. Lahat, nakahanda akong gawin alang-alang sa anak namin. Ay, tama yun. Ay, teka, ilang taon na ba ngayon yung anak mo? 16 na, pare. Malapit na magkolehiyo. Ba talaga naman. Ano raw ang gustong kuning kurso ng anak mo? Gusto raw niyang maging CPA. Abay, maganda yan, pare. Ay, talagang nakikita ko may magandang mararating yung anak mo. Ay, yung mga ganong bata. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Julie, aalis ka pa'y gabi na. Inay, sandali lang po ako. Bibili lang ako ng unique toothpaste sa tindahan sa kanto. Saka sasaglit lang ho ako kina Carmen. Bakit ba? Ano bang kailangan mong gawin kina Carmen? Kasi hiniram niya po yung isa kong libro pero nakalimutan niyang isoli. May assignment kami sa librong yun. Hindi pwedeng wala sa akin yun. Pero malayo-layo din dito sa atin ang bahay ng kaibigan mo. Huwag kayong mag-alala, Nay. Sandali lang po ako. Wala, sige. Pero sandali ka lang, ha? Apo. Kung mapapagalitan ka ng itay mo pag dumating yun, ha? Wala ka pa dito sa bahay. Ginabi na naman ako sa talyer. Ang dami kasing trabaho. Kailan kaya magkakaroon ng panggabing biyahe ng jeep dito sa raya namin? Para hindi ako naglalakad ng ganito kalayo. Parang boss ng anak ko yun, ha? Si Julie nga, sa banda roon, sa Talayban. Ayun, sa may likuran ng malaking punong yun. Boses nga ng anak ko. Ay! Hayop ka! Bitiwan mo anak ko! Tulungan niyo po ako! Hayop ka! Papatayin kita! Kapang ka? Ang bagay sa'yo. Huwag mo saksayin yung tatay ko! Apa?
Ano ang mangyayari sa mag-ama? Yun na kaya ang kanilang katapusan? Mga nagsiganap: Susan Robles, Vilma Borromeo, Bobby Cruz, Phil Malyari, Dante Castro, at si Lala Bandera sa papel na Judy. Dinapatan ng tunog ni Jerry Mutiam. Sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Dapat mong pagbayaran ang buhay at dangal na inutang mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Sinira mo ang buhay ko! Ang aking buong pagkatao! Winasak mo ang mga pangarap ko! Ikaw ang naglublob sa akin sa pusaling kinalalagyan ko ngayon! Walang kapatawaran ang ginawa mo! Dapat mong pagbayaran ng buhay at dangal na inutang mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Dapat mong pagbayaran ng buhay at dangal na inutang mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Inay? Salamat sa Diyos, nagkamalay ka, anak. Salamat may mga kanayon tayo napadaan sa lugar na yun.
at naitakbo ka rito sa ospital, daplis lang ang saksak sa'yo. Pero bumagsak po ako dahil sinuntok niya ako sa sikmura. Ang itay, kumusta po ang itay? Huwag ka sanang mabibigla, anak. Wala nang itay mo. Hindi siya nakaligtas sa mga saksak na tinamo mula sa lalaking yun. Dapat ako na lang ang napatay. Dapat ako na lang. Anak, Ako na lang dapat kang yung magsalita ng namatay. ganyan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Napakahayop ng lalaking yun. Napakasama niya, Nay. Hindi mo ba siya nakilala, anak? Hindi ba siya taga rito sa atin? Hindi siya taga rito, Inay. Noon ko lang siya nakita. May malaking balat na itim sa braso. Yun lang yung natatandaan ko. Huwag ka na magsasalita at baka makasama sa'yo. Gusto ko nang lumabas dito sa ospital. Inay, gusto ko na makita ang itay. Julie, nakikiramay ako. Salamat, Carmen. Mabuti na lang, nakaligtas ka at nakalabas na ng ospital. Nagpilit lang ako makalabas ng ospital. Ayokong mailibing si itay nang di ko siya nakikita. Namatay siya dahil sa pagtatanggol sa akin. Mahal na mahal ka ni Mang Guanhing. Namukhaan mo ba yung lalaki? Hindi masyado. Pero may balat siya sa braso. Malaki. May buhok. Saka ang boses niya parang nakarehistro sa utak ko. Hayop na lalaking yun. Hayop siya. Lakasan mong loob mo. Sa ginawa ng lalaking yun, binaboy na nga niya ako. Inagawan pa niya ako ng ama. Sa nangyaring to, alam kong patay na rin ang mga pangarap ko. Julie, Kapag inilibing si itay, kasama na rin maililibing ang ambisyon kong makatapos ng pag-aaral. Waning! Waning, bakit mo kami iniwan? Asawa ko. Waning! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ana, malawak-lawak din palang lupang naman ng asawa mo sa namatay ng mga magulang. Oo, Kuya Obet. Kung nasa kabayanan lang ang lupang ito, malaki-laking perang halaga nito. Kaso medyo liblib itong lugar niyo at wala pang kalsada. Kaya nga binabarat ako na isang kanayo namin Bago ka dumating, narito si Mampijong. Kagawa dito sa amin yun. Mapera ang pamilya dahil nakapag-Italy yung mga anak. Magkanong tawad niya sa lupa niyo? 120,000 lang daw. Yun daw ang pinakamalaking maibibigay niya. Kung hindi ko pa rin daw maibebenta sa kanya sa ganong halaga, maghanap na raw ako ng ibang bibili. Maliit nga ang tawad niya. Niisip ko naman, wala kasing ibang interesado. Sa bagay, yung 120,000 mo, may mararating na rin sa Maynila. Doon sa squatters area sa Las Piñas, may mabibili ka ng rights doon na mapagtitirikan mo ng isang maliit na bahay. Makakaraos na kayong mag-ina kung talagang plano mong umalis na dito sa nayon nyo. Yun din ang inaisip ko, Kuya Obet.
na kahit mababa ang tawad, ibibigay ko na rin. Basta makaalis lang kami ni Julie sa nayong to. Masyado malungkot ang naging karanasan namin dito ng pamangkin mo, kuya. Julie, parang gusto kong mapaiyak. Bakit ka naman iiyak, Carmen? Kasi nga, binenta na pala ninyo itong bahay at lupa nyo. Alis na pala kayo dito sa atin. Malungkot ang naging karanasan ko rito, Carmen. Ikaw lang ang masayang nangyari sa akin dito, na naging kaibigan kita. Naman eh. Lalo mo akong pinaiyak. Ayoko rin naman sanang umalis dito eh. Kaya lang, sa mga nangyari, nagdesisyon si inay na umalis kami. Para daw, madali kong makalimutan yung mga nangyari sa akin. Di bali. Mag-text na lang tayo palagi, ha? O kaya kahit tawag pag may load tayo. Oo naman. Tsaka, nung malay mo, baka tumira rin ako sa Maynila. Pag-graduate na ako ng college, doon ako maghahanap ng trabaho. Buti ka pa. Malinaw mong nakikita ang pangarap mo. Samantalang ako, malabo ang lahat. Lagi ka lang magdadasal. Yun ang sabi ng nanay ko. Sabihin ko raw sa'yo yun. Tsaka alam mo, awang-awa rin sa'yo mga magulang ko. Oo nga, alam ko. Nakikita ako sa mga mata nila pag nagpupunta sila dito sa amin. Sabihin mo sa kanila, salamat sa pag-aalala. May bahay na ba kayong lilipatan sa Maynila? Narito si Tio Obet nung isang araw. Tutulungan daw niya kaming makabili ng ride sa isang squatters area sa Las Piñas. Pero hindi pa sigurado. Sa bagay nga, kahit malulungkot ako, mabuti na rin umalis ka dito sa nayon natin. Baka nga madali kang makarecover pag nasa ibang lugar ka. Yun nga ang sabi ni Inay. Kailangan daw naming umalis para magkaroon ako ng pagkakataong makapagsimula ulit. Magsisimula kami ng bagong buhay. Nawala na ang itay. Halika nga. Yayakapin kita. Wala naman akong magawang tulong sa'yo. Kundi yung ganito lang. Yung yakapin ka. Salamat, Carmen. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Itong sinasabi ko sa iyo, Ana, ibinebenta ang bahay na yan. Ang liit naman pala nito, Kuya Obet. Hindi ka na makakuha ng malaking lote sa ganitong lugar, insan. Saka swerte ka na rito. Nakatayo na ang bahay. Lilipatan nyo na lang mag-ina. Pero, luma na rin tong bahay eh. Ayan may mga butas pa yung bubong. Kung gusto mo, unti-unti mo na lang ipaayos. Kapag may pera ka, madaling tumawag ng gagawa. Isa pa ang maganda rito. Tahimik po sa lugar na ito kahit squatter. Wala akong mga gago rito. Ay, sino naman ang samto, Kuya? Kapitbahay ko yan, si Jose. Mabait na bata yan. Yan ang lagi kong natatawag kapag nangangailangan ako ng tulong. Jose, liga. Ipakikilala kita dito sa pinsan ko. Magandang hapon po, ate. Pinsang buo ko ito, Jose. Si Ana. Jose pala ang pangalan mo. Opo. Pag nakalipat po kayo rito, aalalayan ko kayo. Pag wala akong pasok sa trabaho. Mahirap po kasi tubig dito eh. Abay, salamat. Dahil magkakaroon pala kami ng mabait na kapitbahay gaya ni Jose. Bibiling ko na ang bahay na yan, Kuya. Kausapin agad natin ang may-ari. O sige, sasabihan agad kita kapag nagkausap na kami ng nagbebenta. Ay, bakit? Wala ba siya dyan? Nasa Bicol pa eh. Pero babalik na yon. Inaasikaso rin ang paglilipat. Paglilipat? Kaya nga nila ibinebenta yan eh. Plano naman nilang bumalik na sa Bicol.
Kasi nahihirapan na raw sila sa buhay dito. Ay, baligtad kami. Sila babalik sa probinsya. Kami naman ang anak ko, luluwas dito. Talaga po atang ganun ang buhay, ate. Hinahatak tayo ng kapalaran kung nasaan ang swerte natin. Tama ka dyan, Jose. Pagkatapos ng patong-patong na kamalasan namin sa Quezon, naghahanap kami ng anak ko ng konting swerte. Kaya lilipat kami rito. At sana nga, hindi ako nagkamali. Itay, namimiss ko po kayo. Miss na miss ko po kayo. Pag inililibot ko ang tingin ko sa loob ng bahay na ito, naaalala ko ang masasayang araw natin. Sa kanong araw na ibinigay niyo sa akin ang pabangong ito. Sariwang-sariwa pa po yun sa isipan ko. Itay, miss ko po kayo. Anak? Anak? Umiiyak ka na naman. Nay, namimiss ko po si Itay. Ay, bata ka. Sino bang hindi? Ganon din ako. Lagi ko rin namimiss ang itay mo. Pero kailangan natin tanggapin na wala na ang tatay mo. Hindi na natin mababago yun. Ngayong nakabili na kayo ng bahay sa Las Piñas at malapit na tayong lumipat, para hong nalulungkot ako na mawawala na sa atin ang bahay at lupa natin dito sa Quezon. Nalulungkot din ako, anak. Kung hindi lang sana namatay ang itay mo, hindi ko ito ibebenta. Hayop ang lalaking yun. Ang lalaking yun na nag-aasa sa akin, hayop siya. Siya ang dahilan kung bakit nasira ang mga plano natin eh. Tama ka. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Pero wala na rin tayong magagawa, anak. Hindi mo siya nakilala. At walang nakakita sa kanya. Hayop siya. Hindi na sana balik kung nag-ahasa na lang ako eh. Pero sana, hindi na niya sinaksak si Itay. Julie, anak. Sinalbahin na niya ako. Inalisan niya pa ako ng ama. Wala siyang kasing sama, inay. Wala siyang kasing sama. Anak, makakabangon ka rin. Makakalimutan mo rin ang pangit na parting ito ng buhay mo. Ng buhay natin. Kaya nga, Ano ang kapalarang naghihintay sa mag-inang Ana at Julie sa Maynila? Matuklasan pa kaya kung sino ang kriminal na nakapatay sa ama ng dalaga at nanggahasa sa kanya? Mga nagsiganap: Susan Robles, Vilma Borromeo, Bobby Cruz, Phil Malyari, Dante Castro, at si Lala Bandera sa papel na Julie. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Buyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi
nagaanyayang huwag po ninyong galiligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Dapat mong pagbayaran ang buhay at dangal na inutang mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Sinira mo ang buhay ko! Ang aking buong pagkatao! Winasak mo ang mga pangarap ko! Ikaw ang naglublob sa akin sa pusaling kinalalagyan ko ngayon! Walang kapatawaran ang ginawa mo! Dapat mong pagbayaran ng buhay at dangal na inutang mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Dapat mong pagbayaran ang buhay at dangal na inutang mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Sir, halika. Bakit to, mga bet? O, tanggapin mo tong 100. Tapos, magmemeryenda pa tayo. Salamat sa pagtulong mo sa pagdidiskarga ng mga gamit ng pinsan ko mula sa truck ng lipat bahay. Ha? Huwag niyo na akong bayaran. Balik niyo na lang ho yan kay Aling Ana. Huwag ka nang mahiya. Napagod ka eh. Kanina pa tayo parang hingal kalabaw eh. Konting pagod lang ho yun. Sanay ho ako sa mabigat na trabaho sa construction site. Kung ayaw mong tanggapin itong pera, sasoli ko ito sa pinsan ko. Pero magmemeryenda muna tayo, ha? Huwag kang tatanggit, magagalit na ako. Sige ho. Pero, alam niyo ho, mga obet, naaawa ako sa pinsan niyo eh. Saka dun sa anak niya. Base ho sa kwento niyo, grabe ang naranasan nila sa probinsya. Oo nga. Kaya niyaya ko na lang silang dito tumira sa Las Piñas. Dasal kong sana madaling makarecover ang mag-ina.
Julie! Aalis na ako, ha? Ihahatid ko na itong mga labada ko. Ay, kagabi lang ho, may sinat pa kayo umaambon-ambon ngayon, tapos lalakad kayo. Ay, may payong naman. Saka hinihintay na ito ni Mrs. Santos. Sige, tutuloy na ako. Ingat kayo, Nay. Ang laki na ng ipiniyat ni Inay. Wala nang lumipat kami dito sa Las Piñas. Ang hirap din pala ng buhay dito. Mag-iisang taon pa lang kami rito pero ubos na rin ang pera namin na natira sa pagbili ng maliit na bahay na to. Kung ano-ano na yung trabahong pinasok ng nanay ko. Kung hindi siya naglalabada, nagtitinda ng bulaklak sa mga beer house kong gabi. Kundi lang sana napatay ang tatay ko eh. Oh, Ana. Bakit mukhang umiyak ka? Naiinis kasi ako sa anak ko, Kuya Obet. Bakit? Ayaw na raw niyang pumasok sa school. Hihinto na lamang daw siya. Kasi raw hirap na hirap kami. Magtitinda na lamang daw siya ng bulaklak sa mga beer house tulad ng ginagawa ko. Naaawa kasi sa iyong anak mo. Sinabi na niya sa akin nung isang araw, pasalamat ka nga't ikaw ang inaalala ni Julie. Gusto niyang makatulong sa iyo. Kuya, gusto kong makatapos siya kahit vocational course lang. Magandang plano mo para sa iyong anak. Pero kung ganyan naman na nagkakasakit ka na, bay huwag mo ipagpilitan ng isang bagay na hindi mo kaya. Total, bata pa naman si Julie. Hayaan mong makatulong siya sa paraang alam niya. Mabuti pumayag din si Inay na magtinda ako ng bulaklak sa mga beer house dito sa may highway. Natatandaan ko yung sabi ni Inay. Ang inaalok daw niya ng Rose ay yung mga lalaking nampupola ng mga GRO. Gagayahin ko ang style ni Inay. Ayun, ang isang customer. May katibol na babae. Hi po, sir. Baka po gusto niyong bilhan ng Rose ang katibol niyo. Sige, sige. Salamat po, sir. Mabuti naman, lagi pa rin ako naalalang i-text ng kaibigan ko. Pero nakakaawa naman siya. Natapos na rin daw niya ang high school, pero hindi na raw niya itinuloy ang secretarial course na in-enroll niya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nakapamalingki na ako at magluluto na sana ng almusal namin, Inay. Pero wala naman pala kaming tubig. Sana hindi mahaba ang pila sa poso. Julie! Ikaw pala, Jose. Oh, nakita ko may bit-bit kang balde. Mukhang iigib ka. Oo, naubusan kami ng tubig. Aka na. Ako na lang ang iigib para sa'yo. Ay, naku, wag na. Papasok ka pa sa trabaho, baka malit ka. Malapit lang dito ang pinapasukan kong construction site. Sa kayaan mo kung malate ako. Baka mapagalitan ka ng foreman nyo, wag na. Hindi. Tanghali na rin silang dumarating sa site eh. Akin na yung balde, ako naigib. Sige, bahala ka. Pero baka
makagalitan ka sa trabaho ah. Ako bahala. Akin na yung balde mo. Ako na ang iigib. Buwi ka na sa inyo. Hintayin mo na lang yung tubig mo. Sandali lang ito. Sige, salamat! Mabuti na lang, laging nakaalalay si Jose sa amin ni Inay. Ang laking na itutulong niya sa amin. Kung wala siya, lalong magiging mahirap ang kalagayan namin dito sa squatters area. Hoy kayo! Bilisan niyo ang kilos niyo! Kailangan matapos ang buhol sa second level. Hindi kayo pwedeng umuwi na hindi tapos yan. Oo, engineer! Hoy, kayo! Bilisan nyo na ang kilos! Bakit ang agang pumasok ni Engineer Roger? Kasi bagay niya. Huwag sana ako mapansin. Hoy, Jose! Engineer, ako ba tinatawag nyo? Oo, ikaw nga! Halika! Lumapit ka dito! Po, Bakit ganyan ka na? Pasensya na ako kayo, Engineer. Late ako kasi merong may konting problema sa bahay kanina. Ayokong marinig ang alibay mo, Jose. Pero, ang sasabihin ko, pakinggan mo. Pag naulit ito, tatanggalin kita sa trabaho. Hindi ako nagbibiro. Huwag mo ako subukan. Hindi na ako maulit, Engineer. Pasensya na ako. O, sige na! Magbihis ka agad ng pantrabaho. Opo. Magtatrabaho kagad ako. Bilisan mo, lintik! Opo! Babagal-bagal ka eh! Pinasusuweldo ka naman ng tama! Julie, anong sinabi mo, anak? Papasok ka na rin GRO sa beer house na pinagtitindahan mo na bulaklak? Inaaya po ako nung isang GRO na nakilala ko, Nay. Hindi. Ayoko. Inay, sakitin na ho kayo. Hindi na kayo pwedeng magtrabaho. Hindi na kayo pwedeng tumanggap ng labada. Hindi na kayo pwedeng magpuyat sa pagtitinda ng bulaklak. Hayaan nyo na hong tulungan ko kayo. Pero hindi sa ganyang paraan. Ito ho yung nakita kong paraan. Madaling pasukan. At nakita ko, madali ang pera. Pumayag na ho kayo kasi hindi ko rin naman gustong nakikita kayo na nahihirapan eh. Ano ba ito nangyari sa buhay natin? Lumuwas tayo dito sa Maynila sa pag-asa makakaahon tayo rito. Pero eto, lalo tayo naghihirap. Hindi ko gustong mapasok ka sa ganon trabaho, anak. Yun ho ang nakikita kong paraan para guminhawa naman tayo ng konti. Naaawa na ho ako sa inyo. Sawang-sawa na rin ho ako sa hirap. Hindi mo na ba kaya magtiis? Hindi mo na ba kaya? Hindi ko At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Magdadalawang buwan na akong GRO pero nakakasiwa pa rin ako. Kailangan masanay ako. Ito na ang trabahong ikabubuhay namin ni Inay. Hi, sir! Good evening! Ay, maupo ka. Salamat po. Alam mo, ang ganda mo pala pag ganyang nakabihis ka. Mabuti naman at naisipan mong iwan ang pagiging tendera ng bulaklak. Oh, bakit ganyan ang pagkakatitig mo sa akin? Wala po. Matumal na rin kasi yung pagtitinda ng bulaklak. Nanghihinayang na rin ang maraming bumili ng rose.
Sige, maupo ka na. Alam mo, sa totoo lang, kaya lang naman ako bumibili ng bulaklak sa'yo nung una dahil gusto kong matulungan ka. Salamat po. Huwag ka mag-alala. Lagi kitang bibigyan ng malaking tip. Basta ikaw ang tumable sa akin. Ilan taon ka na ba? 19. Magka-20 sa susunod kong birthday. Bata mo pa pala, no? Anong ang pangalan mo? Julie po. Oh, huwag mo na akong pupuin. Roger na lang itawag mo sa akin. Sige, ikaw ang bahala. Roger. Okay, sige. Umorder ka. Kahit ano, sagot ko. Aliana, ito, napuno ka na ng tubig yung drum nyo. Salamat sa iyo, Jose. Wala po ka naman. Salamat, Jose, ah. Uy, Julie, gising ka na pala. Oo, narinig ko kasi yung pagsasalin mo ng tubig sa drum. Salamat, ah. Puyat ka na naman. Oo nga, eh. Madaling araw na akong nakauwi. Julie, huwag ka sana magagalit, ha? Pero sana maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Kasi hindi magandang tignan, eh. Kahit wala kang ginagawang masama, tiyak, may masasabi mga tao kapag sa beer house ka pumapasok. Hindi ko rin gusto ang napasukan ko. Kaya lang, paano kami mabubuhay ng nanay ko? May sakit siya. Marami na ibang trabaho dyan, eh. Bakit? May narinig ka na bang chismis tungkol sa akin? Yung engineer namin, nagkukwento sa kaibigan niyang arkitekto. Alam kong ikaw ang GRO na ikinikwento niya. Nakatable ka ba niya kagabi? Mali ko. Sino bang engineer niyo? Roger ang pangalan niya. Lagi nakaporma. Kadalasan naka-long sleeves. Oo. Ako ang katibol niya kagabi. Bakit? Ano ang chismis niya tungkol sa akin? Wala naman. Pero may plano siya sa'yo. Pababaitin ka raw muna niya. Bubusugin ka raw muna niya sa tip. Tapos, saka ka raw niya didiskartehan. Ganun pala. Hayaan mo. Hindi siya makakaporma sa akin. Salamat at nasabi mo sa akin yan. Mag-iingat ka sa kanya, Julie. Malikot sa babaeng engineer namin yun. Palikero. Magtagumpay kaya ang babaerong inhinyero sa masama nitong plano kay Julie? Mga nagsiganap, Susan Robles, Vilma Borromeo, Bobby Cruz, Phil Malyari, Dante Castro, at si Lala Banderas sa papel na Judy. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kabanata ng kasaysayang ito. Dapat mong pagbayaran ang buhay at dangal na inutang mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas.
Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Sinira mo ang buhay ko! Ang aking buong pagkatao! Winasak mo ang mga pangarap ko! Ikaw ang naglublob sa akin sa pusaling kinalalagyan ko ngayon! Walang kapatawaran ang ginawa mo! Dapat mong pagbayaran ng buhay at dangal na inutang mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Dapat mong pagbayaran ang buhay at dangal na inutang mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Julie, Inay! narinig ko yung boses ni Jose. Pinag-igib na naman ba niya tayo? Oo nga po, Nay. Pinuno niya yung 2 drum natin bago siya pumasok sa trabaho. Alam mo, anak, nababaitan ako kay Jose. Gusto ko siya. Ano ho ang ibig niyong sabihin, Nay? Mag-aasawa uli kayo? O, Nay. Natutuwa ako na natututuhan mo ng tawanan ang mga problema natin. Ang ibig kong sabihin, gusto ko si Jose para sa'yo. Inay? Oo. Bilang babae, nararamdaman ko may gusto sa'yo si Jose. At boto ko sa kanya. Alam ko liligaya ka sa kanya, anak. Gusto ko ang pagiging matyaga niya. Pero, Inay, hindi ho nanliligaw si Jose sa akin. Nakikipagkaibigan lang yung tao. Alam mo, may mga lalaking ganon. Hindi makapagtapat ng kanilang damdamin. Pero pinapakita naman nila sa gawa. Iba-iba ang mga lalaki, anak. Merong mahusay magsalita, pero meron din naman torpe. Kaya dinadaan sa gawa ang pagpapahayag ng nararamdaman. Ang inay talaga? Anak,
sakitin ako. Baka hindi na ako magtagal. Kaya yun ang billing ko sa'yo. Kung magmamahal ka, si Jose na lang. Inay, huwag kayo nagsasalita ng ganyan. Gagaling pa ho kayo. Nararamdaman ko. Pahina ng pahina ang katawan ko. Pasensya ka na, anak. Pero isang araw, baka magising ka na lang. Wala na ako. Ay, nakakainis naman kayo. Bakit ba ganyan kayo magsalita? Huwag kang umiyak. Inihahanda lang kita sa posibleng mangyari. Halika nga po. Dahil hindi. Ha? Huwag kayo nagsasalita ng ganyan. Gagaling pa kayo, Nay. Nag-iipon lang ako. Dadalhin ko kayo sa ospital. Gagaling pa po kayo. Ano ba meron ng GRO yun na dating tindera ng bulaklak at lagi ko siya naaalala? Kahit narito ako sa construction site, parang nakikita ko mukha ng Julie na eh. Engineer! Kapal ng ulap! Mukhang ulan! Oo nga, mukhang ulan! Kasi, Engineer! Bakit to? magsama ka ng dalawa pa ha. Tawagin mo si Bogs at si Tarzan. Tarzan? Hakutin nyo lahat ng mga simento papunta sa bodega. Engineer, lahat yan? Oo, bakit umaangal ka? Hindi ho. Pero, Kilos na! Tawagin mo si Bogs! At saka si Tarzan! Baka abutan ng ulan sa labas ng mga semento yan. Patay ako sa opisina. Bilisan mo! oo, engineer. Pagmamalasing nga naman ang araw mo. Ang dami naman dito, ako pa napiling tawagin. Puisit. Sir! Mukhang napagdiskitahan ka na naman ni engineer ah. Oo nga eh. Biruin mo. Ang daming yan ng simento, pahakot sa amin. Kanina pa mukhang mainit ang ulo niyan eh. Mukhang may problema. Ang sabihin mo, may hangover na naman siguro. Ha? Sa beer house na nagpapalipas ng magdamag yan eh. Tapos papasok sa trabaho. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang bango ng niluto kong chicken noodles. Magugustuhan to ni Inay. Paborito niya ang noodles na nilalagyan ng siling berde. Dadalhin ko na to sa kanya. Nay! Nay! Gising na po. Mag-aalmusal muna kayo. Heto na naaamoy nyo ba? Ang bango, diba? Kasi nilagyan ko ng siling berde. Katulad ng madalas nyong gawin pag nagluluto kayo ng noodles. Uy, Nay! Gising na! Nay! Nay! Nay? Nay? Bakit parang walang kagalaw-galaw si Inay? Parang... Inay! Inay! Diyos ko! Ang lamig ng kamay ni Inay! At hindi na siya huminga! Nay! Nay! Naubusan na tayo ng kape at sukal. Nagpabili na ako kayo sa labasan. Narito na yung maya-maya. Salamat ho, Tio Obet. Salamat saan? Sa pag-alalay niyo sa akin. Kung wala kayo, at si Jose, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Julie, pinsang buo kong nanay mo. Dangat mahirap din ako. Wala akong naitulong sa inyo nung nakaratay ng nanay mo. Ito lang ang maitutulong ko. Yung alalayan ka sa ganitong pagluluksa mo.
Ang dami hong tao sa labas, ha? Sadya akong naumbida ng babangka sa sakla para makaipon tayo ng tong. Malaki maitutulong yan. Makukuha natin ng pampalibing. Bukod sa tutulong din daw ang barangay chairman, malapit na kasing eleksyon. Nag-iisa na ho ako sa buhay, Tio Obet. Talagang ganyan, Julie. Kaya lakasan mo loob mo. Saka, narito pa naman ako at si Jose. Oh, Jose. Ito na ho yung pinabibili niyong kape at asukal. Nagdagdag na rin ako ng 2 balding biskwit. Para sa kape at asukal lang ang perang ipinadala ko sa iyo. Dinagdag ko yung pera ko. Okay lang ho yun. Huling tulong na magagawa ko para kay Aling Ana. Jose, salamat, ha? Wala yon. Sino-sino pa ba magdadamayan kung di tayo ring magkakalugar? Ba, Nay! Mabuti, narito na kayo. Ano ba ang may tutulong ko? Nay, pakinalang ho ha. Ano? Kayo na ang gumawa ng kape para sa mga tao. Heto yung kape at asukal, saka itong biskwit. Sige. Ay, pero yung biskwit, dandahanin natin ang paghahain. Uubusin niya ng mga bata. Hayaan niyo lang ho ang mga bata. Nako, wag! May mga bata dyan na kape tinapay lang talagang hanap sa ganitong lamay. Oh, sige, magsasalang na ako ng tubig. At, Julie, pasensya ka na sa nanay ko ha. Talagang medyo maingay yun eh. Nakakaingit ka nga, eh. Meron ka pang nanay. Samantalang ako. Wala na. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Julie, ayan. Puno na uli ng tubig yung 2 drum nyo. Salamat uli, Jose, ha. Mula nang iburol si inay hanggang sa mailibing. Hindi mo ako pinabayaan. Oh, wala yun. Pati trabaho mo na abala. Pinayagan naman ako ni engineer na lumiban sa trabaho eh. Kasi sabi ko, malapit na kamag-anak ko namatay. Ngayong wala na si Aling Ana, anong plano mo? Kung sa plano, marami. Pero yung katulad nating mahirap din magplano. Gusto kong mag-aral ulit. Kahit 2 taong kurso lang. Pero syempre, kailangan ko munang mag-ipon. Papasok ka pa rin sa beer house? Wala naman akong alam na ibang trabaho eh. At sa trabahong yun lang ako makakaipon. Kung may maitutulong lang sana ako. Kaso, construction worker lang din ako eh. Kaya nga, mahirap talaga maging mahirap. Marami kang gustong gawin pero hindi mo magawa. Pare-pareho tayong walang swerte. Oo nga eh. Mabuti pa yung best friend ko sa probinsya. Tapos na siya ng college. Nagkakabalitaan kayo? Sa text. Kung minsan, pag may unload, nagkakatawagan kami. Nagulat nga siya nang ibaligta ko sa kanyang wala na si inay. Tapos na siya sa accounting, alam mo ba? At sabi niya, dito siya sa Maynila maghahanap ng trabaho. O di ba ka magkita kayo? Pero parang nahihiya ako eh. Professional siya, tapos ako, GRO lang. Kung talagang magkaibigan kayo, hindi magbabagong pagtingin sa'yo ng kaibigan mo. Kaya nga gusto kong mag-aral ulit. Para naman matularan ko ang kaibigan ko. Ayokong maging GRO habang buhay. Kakainis talaga. Kung bakit sa Alabang branch pa ako na destino. Ang dami namang ibang branches sa Maynila ng kumpanya na pasukan ko. Ay, naku. Sobrang sikip ng traffic lagi dito sa Alabang Sapote Road nito. Tapos,
May nagbanggaan pang bus at truck. Kaya yun, nagkabuhol-buhol. Ay, naku, ang dami naming pasahero naglakad na lang. Aba, parang, oo nga. Si Julie yun na. Julie! Julie! Carmen! Oy! Sinabi ko na nga ba eh. Ikaw yan. Kumusta ka na? Ang tagal nating di nagkita. Kumusta ka na? Ang ganda mo. Luka-luka. Ikaw nga dyan. Kung todo makeup ka pa, oh. Saan ka nakatira? Sa isang tita ko, sa Pasay. Ang traffic kasi, kaya naglakad na lang ako. Ikaw, saan napunta mo? Sinabi ko naman sa'yo yung naging trabaho ko, di ba? Panggabi ako. Ay, oo nga pala. Malapit ba dito yun? Medyo malapit na. At malapit lang dito ang bahay nyo? Oo, malapit din. Sasakay ka lang ng tricycle. Yung Hayaan mo. Ngayong alam ko na kung saan ka nakatira, madalas na tayo magkikita. Eh, pero teka. Naamoy ko pa rin sa'yo yung paborito mong pabango. Oo, yun pa rin ang gamit ko. Pareho tayo. Sige, amuyin mo ako. Yun pa rin ang gamit mo hanggang ngayon? Eh, sinabi ko naman sa'yo, di ba? Mula nang maamoy ko yan sa'yo nung third year high school tayo, nagustuhan ko na. Hindi na ako nagpalit. Tsaka siguro, para maalala rin kita. Palagi. Salamat. Siguro, yun din ang dahilan kaya di na ako nagpalit ng pabango para maalala ko lagi ang tatay ko. Hindi na talaga na-solve yung krimen, ano? Bahala na ang Diyos sa lalaking yun. Basta ako, gusto kong bumangon. Plano ko pa rin mag-aral, kahit 2 taong kurso lang. Aba, maganda yan. May konti na akong ipon. Sa susunod na pasukan, May pag-asa pa nga kaya si Julie na makaahon mula sa kinasadlakang buhay bilang isang GRO? Mga nagsiganap, Susan Robles, Vilma Borromeo, Bobby Cruz, Phil Malyari, Dante Castro, at si Lala Banderas sa papel na Julie. Dilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang huling kabanata ng kasaysayang ito. Dapat mong pagbayaran ang buhay at dangal na inutang mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Sinira mo ang buhay ko! Ang aking buong pagkatao! Winasak mo ang mga pangarap ko! Ikaw ang naglublob sa akin sa pusaling kinalalagyan ko ngayon! Walang kapatawaran ang ginawa mo! Dapat mong pagbayaran ng buhay at dangal na inutang mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa
Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Dapat mong pagbayaran ang buhay at dangal na inutang mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. La 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 la. La la. Uy! Mukhang ang saya mo habang naglalaba. Haming-haming ka pa. Ikaw pala, Jose. Pinag-aaralan ko lang pasayahin ang sarili ko. Puro lungkot na lang kasi ang nararanasan ko eh. Tama yan. May sinabi sa akin si Mang Obet. Totoo ba yan? Bakit? Ano bang sinabi sa'yo ni Tio Obet? Plano mo raw mag-aral uli. Plano pa lang yun. May konti na akong ipon. Diba sabi mo nga, hindi ako dapat maging GRO habang buhay. Tutuwa ako para sa'yo, Julie. Kaya lang, nalulungkot naman ako para sa sarili ko. Ha? Teka, hindi kita maintindihan. Natutuwa ka para sa akin, pero nalulungkot ka naman para sa sarili mo. Ano kaya yun? Kasi construction worker lang ako. Pag nakapag-aral ka at sa opisina na nagtatrabaho, masyado na akong alangan sa'yo. Jose? Pasensya ka na. Sorry talaga kasi pag hindi ko nasabi to ngayon, baka hindi ko na ito masabi sa'yo habang buhay. Julie, noon pa ako may gusto sa'yo eh. Hindi nga nagkamali si inay. Oo. Bilang babae, nararamdaman ko may gusto sa'yo si Jose. At boto ako sa kanya. Alam ko, liligaya ka sa kanya. Dahil gusto ko ang pagiging matyaga niya. Ikaw talaga, Jose. Plano pa lang yun. Saka kahit makatapos ako at makapagtrabaho sa opisina, dito pa rin ako uuwi. Narito pa rin ang bahay namin. Pero siyempre, may makikilala ka ng iba. Mga lalaking nakapag-aral din. Hindi ka tulad kong construction worker lang. Timang, huwag mong nilalanglang ang sarili mo. Tandaan mo, hindi lang pinag-aralan ang nagugustuhan ng isang babae sa isang... At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Cause even after all this time I still wonder why I can't move on. Julie, gustong-gusto ko talagang amoy ng pabango mo. Salamat ho, sir. Ayan ka na naman. Sinishare mo na naman ako eh. Di ba sinabi ko na sa'yo, Roger na lang itawag mo sa akin. Guest ho namin kayo, kaya kailangan igalang ko kayo. Pero ako na nagsasabi sa'yo eh, Roger na lang. Ha? Sige, kayo po. Ikaw ang bahala, Roger. Yan. Ay, mas masarap pakinggan. Ha? Diyos ko. Oh, bakit? Parang nagulat ka. Ano ba nakita mo sa braso ko? Diyos ko. Ha? Ang balat. Ang itim na balat sa braso niya. Ito bang balat ko? Ngayon ka lang ba nakakita ng itim na balat na may buhok pa? Ha? Alam mo, bata pa ako, andyan na yan. Kaya nga, madalas, naka-long sleeve ako eh. Kung ganon, siya ang lalaking yun. Ayoko na. Kaya siguro sinasabi niya gusto niya yung amoy ko. Gusto niya yung pabango ko. Kasi naamoy niya na yun nung gabing yun. Kaya pala nung unang beses kaming magkausap, parang pamilyar sa akin yung boses niya. Siya nga yun. Sigurado na ako. Siya yun. Oh, hey. Ano ba? Nabato ka na dyan. Parang balat lang natigilan ka na. Sandali lang. Magsa-CR lang po ako. Teka, bakit? Excuse lang. Babalik ako agad. Tingnan ang babae ka. Masyadong maarte. Siya nga ang lalaking yun. Siya talaga yun. Gusto kong masuka sa galit. Siya yun. Siyang kriminal na yun. Ay, bakit, Julie? Ano nangyari? Wala. Wala ito. Nasira lang siguro yung tiyan ko. Sige, mabalik na ako doon. Okay. Siyang hayop? Natagpuan ko rin ang hayop na kriminal. Friend, parang malungkot ka yata. Hindi ka ba masayang dinalaw kita sa bahay mo? Pasensya ka na, Carmen. Masama lang talaga yung pakiramdam ko. Meron ka ba? Merong ano? Monthly visitor. Meron nga. Biglang sumakit ang puson ko. Ay, sayang. Yayain pa naman sana kitang mamasyal. Kasi sumeldo ako kahapon. Titreat kita. Sa susunod na lang, Carmen. Hindi ko talaga kaya eh. Pasensya ka na. Sige. Sa susunod na linggo, babalik ako. Ay, siya nga pala. Kinukumusta ka pala ni Inay. Gusto kanyang makita. Sabihin mo, mabuti naman. Kumusta rin siya kamo? Uy, minsan naman, sumama ka sa akin sa pag-uwi sa probinsya natin. Para makita muli ang dati natin mga kaklase. Hayaan mo, minsan sasama ako sa'yo. Okay lang ba sa'yo? Kahit makita mo ulit ang lugar na, alam mo na, yung lugar na pinangyarihan ng krimen. Magbabayad din ang kriminal na yon. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, ano ba? Nasaan si Julie? Di ba sabi ko siya table ko? Tinatawag na, sir. Nasa makeup room pa kasi si Julie. Bilisan nyo! Tawagin nyo siya! Wala akong makakausap dito! Oy, tawagin niyo nga si Julie. Pinagalit ng customer. Sige na, bilisan niyo. Julie, lumabas ka na dyan. Nagagalit na yung guest mo. Ano ba?
Andyan na! Heto na ako, Roger. Heto na. Malapit na ang wakas mo. Ilang segundo na lang ang buhay mo. Itatara ko sa iyo ang kutsilyong binalot ko ng dyaryo. Julie! Ano ba? Bakit ba ang tagal mo? Dapat nga magpasalamat ka pa eh. Pinaghihintay mo ako ng matagal tapos magpapasalamat pa ako. Anong ibig mo sabihin? Magpasalamat ka na tumagal pa ng konti ang buhay mo. Dahil mamamatay ka na ngayon! Ah! Hayop ka! Hayop ka! Nagbayad ka rin! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Ano nagawa akong kasalanan sa'yo? Sinira mo ang buhay ko! Ang aking buong pagkatao! Winasak mo ang mga pangarap ko! Ikaw ang naglublob sa akin sa pusali kinalalagyan ko ngayon! Walang kapatawaran ang ginawa mo! Dapat mong pagbayaran ang buhay at dangal na inutang mo! Babayaan niyo! Babayaan niyo ako! Tatagpunin ko siya ng saksak! Siya ang gumasa sa akin at pumatay sa tatay ko! Pulis na parating ko ulit! Takas ka! Hindi ako tatakas! Harapin ko ang ginawa ko! Kulang pa yun sa kanya, Choobet. Bakit mo ginawa yun? Nakilala ko siya sa balat niya, Chong. Siya ang humalay sa akin. At siya rin ang pumatay kay Itay. Si Engineer Roger? Oo, Jose. Siya. Kung ganun, totoo yung minsan, pinagyayabang niya sa inuman. Noon daw, nag-joyride lang daw siya sa kanyang magarang motorsiklo sa isang liblib na nayon sa Quezon. May tinikman daw siyang talagita. Ako'y tinutukoy ng dalagita, Jose. Hayop siya. Nagwakas din ang kanyang kahayupan. Mapipilangko ka. Kung pwede lang na ako ang magpakulong gagawin ko para sa'yo. Salamat. Pero ako nagkasala. Kaya dapat lang na ako ang magdusa sa kasalanang nagawa ko. At magsisiman ako, wala na ring magbabago. Naawa ako sa'yo. Huwag mo akong kaawaan. Dahil kung ano man ang ginawa ko, yun ay dahil sa mga magulang ko. Lalo na kay Itay, na walang awa niyang pinatay. Binigyan ko lang ng katarungan na nangyari sa buhay niya. Alam kong hindi tama na inilagay ko sa aking mga kamay ang hustisya. Pero Jose, yun yung sinisigaw ng damdamin ko noon pa man. Naipaghiganti ko na si Itay. Ang sarili ko. Pati na si Inay na nagdusa rin dahil sa mga ginawa ng lalaking yun. Julie. Handa na ako. Kung habang buhay mo na akong makukulong. At pagdusahan ang lahat, tanggap ko. Dahil dapat din akong magbayad sa nagawa ko. Aasa pa rin ako. Na makalalaya ka. Ipagdadasal ko yun. At nangangako ako sa iyo na walang patlang akong dadalaw sa iyo dito sa kulungan. At hindi ako magsasawang gawin yun. Ako rin, Julie. Kasama ding magdarasal para sa'yo. Salamat. Napakapalad ko na binigyan ako ng Diyos ng mga taong katulad ninyo. Lahat ay kaya kong gawin para sa iyo, Julie. Dahil ikaw ang taong pinakamahalaga sa akin. At laan akong maghintay hanggang sa paglaya mo.
At tiyak yun. Dahil iyon ang hihilingin ko sa Diyos. Umaasa rin ako na pagbibigyan niya ang kahilingan mo. At kapag nakalayan ako, gusto ko, kayo ang taong unang sa... Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, dapat mong pagbayaran ang buhay at dangal na inutang mo. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghaw ay sina Susan Robles, Vilma Borromeo, Bobby Cruz, Phil Malyari, Dante Castro, at Lala Banderas sa papel na Judy. Ninabatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang pakinggan ang susunod naming ihahandog sa inyo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas